IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Magandang hapon po mga kaibigan. Good afternoon. Welcome po kayo sa ating programang Maki-Issue sa Bayan. Ito po si Maki Delgado, inyo pong kaibigan sa radyo. Samahan po ninyo ang inyong lingkod hanggang mamayang alas 5 po ng hapon. Hindi hapon na hapon. Sama-sama tayo together. Siyempre po ang alas 5 tayo. Welcome po kayo sa lahat ng followers, viewers. Yung ating mga kaibigan, gusto ko ng babati, kaibigan, bibigyan natin ng lingkod. Inyong mga public service. Pangarap po ng service publiko ay bibigyan natin ng salamat naman sa mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. Every afternoon, alas 4 hanggang alas 5, every day from Monday till Friday. Samahan po ninyo. Again, ang inyo pong lingkod, bumabati ng isang magandang hapon. Huwag kayong mag-alala sapagkat mga kaibigan, ang hapon ng panahon, alam mo naman ninyo yan, mga kaibigan. Yung si Kenny, malaw, tuloy na ang pagkabas niya. Pagkabas ang napakalaki po ng kanyang metro, almost 500 kilometers. Sa mga kalupaan mo ng ating kalupaan. Streetboard. Kasi ang layo niya basta pagka ang Bilan mo po yan ng China, no? So, yun. Ibang country yan. At ito na ako, lagi na nagkakaroon ng Panginoon. So, mga kababayan, ang ating bansa, dapat po sa mga bagyo ng mga kababayan. Don't worry! Sabi nga nila, be happy! Mas okay pag inalis ko itong ano, mas lalong maliwanag. Nakakuha na natin yung picture, ano, pero yun ang season, lalo na tayo. Ha? Sabi niya, okay na okay daw. Lalo ko,
Okay, pwede mo kayong manonood dyan mga kababayan sa lahat po ng mga huwag kayong media. At pwede mo kayong buong Pilipinas, sa Pilipinas, kaya po mga worldwide. Basta ating mga viewers ay nawalanit po ng tinatawag natin goddess internet na may pagkakita, router, lalo na sa pag-ibig ay atin dito po balita ikaw nga ay gawin mo kayo pwede po pakiusap ko na lang likes and share na lang po para ko sa ating mga kaibigan nyo usapan ko ngayon mga kababayan, ang sabi ko kasi dito sa mga nabasa ko actually ngayong alas 4 meron daw yan ang press conference kasi I'm not so sure pero meron na ang press conference ngayong araw na tawag daw yan ito nga po mga kaibigan, ano ang dahilan bakit siya nagpatawag ng press con? Sa mga nabasa ko kasi mga kaibigan, sa mga group chat, etc. Yung mga tinatanong kung ano pa ang pwedeng, kasi nung unang press con ng mga membro po ng Sangguniang Panunsod, particularly ang minority bloc, na sila ang nagpasa ng 1.3 billion pesos na budget ng Dagupan. Yan po yung city annual budget for 2023. Kamakailan lang pinasaho yan na hindi inaasahan na mangyayari ho yung pagpasa sa budget dahil maraming kulang doon sa membro ng majority bloc na pinamumunuan niya ni Celia Lim, Councilor Celia Lim, Councilor Red, Alfie, Malu, sino pa ba? Yung anak ni, daughter ni Celia Lim, kapatid ni dating Mayor Brian Lim. Yan yung mga yan, Dada Reyna. 7 yan 7. So, with that number, siyempre po, tinatawag silang majority, no? Ng Sangguniang Panunsod. So happen na absent po yung 3, 4 lang ang natira doon. Ibig sabihin, against 5, meaning that is they are so-called simple majority. Nung ipinasaho ang budget at wala namang tumutol, pasado ang budget. Walang question po dyan. So, ang nangyari nga, mga kaibigan, ibig sabihin, pipirmahan ni Vice Mayor yan, pipirmahan tapos ipapasa sa executive department, meaning ang executive head, ang mayor, pipirmahan niya kung yan ay hindi ibebeto, katulad ng nangyari nung una, no, na ang dami pong kinaltas, kaya binieto ni Mayor Bill, and that is the veto power of the mayor. Meron siyang kapangyarihan na hindi sang-ayunan ang ipinasa sa sanggunian, no? Lalo na kapag ordinansa. So, yan ang veto power ng mayor.
Ito ngayon, siyempre, naturalmente, budget po yan, malaking tulong sa syudad, sa mga mag-aaral, lalo na sa mga scholars at mga proyekto, and then the continuity ng mga proyekto. Kaya po, ganyan ang nangyari. Ngayon, ang tanong kasi, marami nagtatanong, Mayor, paano na po ang gagawin namin? Palagay ko, sa tulong naman ng kanyang legal officer ng syudad, sa tulong ng mga, alam niyo na, may mga legal minds dyan, sa tulong ng mga eksperto mula sa budget, may mga kasi ito si Mayor Belen, may mga advisor naman yan, mga dating opisyal din ng syudad, meaning dating budget officer, at kung sino pa yung mga nakapalibot din sa kanya dyan, na magagaling din. No, sila yung dyan, kumbaga may mga malawak ng kaalaman sa mga bagay na. And even Mayor Belen, dahil si Mayor Belen naman po, mga kaibigan, nakadalawang, yung unang termino niya kasi, malawak ang kanyang pangunawa pagdating po sa budget. No? Pagdating sa budget, bakit? Kita nyo naman, ang kanyang chain of malls, mga kaibigan, yung CSI, City Mall, hindi yan lalago kung hindi marunong itong mayor na siya mismo nagmamay-ari. So, hindi lalago yan ng ganon. Kaya sa nakita natin, dati ang meager income ng syudad, from 300 million, umakyat for 500, 600, 700 million, until such time, bago po siya matalo ni Brian, umabot po ng more than 1 billion pesos ang budget ng syudad. So, ibig sabihin, napalago niya ang ekonomiya ng lungsod. Actually, yan po ay tinuran the richest city sa buong rehiyon 1. Kita ninyo alam nyo ba kung gaano kayaman itong mga syudad na kakompetensya ng lungsod? Bagamat ito po ay isang chartered city o Urdaneta City, bukod sa napakalawak na lupain, meaning yung land area ng Urdaneta, malawak, malaki. Napakarami pong business establishment dyan. Ang gagaling nila at ang napakalaki ng kanilang income din. Pero tinalo niya ang San Carlos, ang iba pang syudad, Bigan, yung mga syudad dito po sa Region 1. Number 1 according to COA. So, wala na tayong masabi. During that time, nung pumalit naman si Brian, nalubog uli ang Dagupan. Dahil nga po, yung pondo, sabi nga nila, wala namang iniwang pera si Mayor Belen. That is a lie. Hindi po totoo yan. Dahil alam nila na mahigit 1 bilyon ang naiwan dyan. Walang project na nagawa. Hanggang sa dumating na naman ang eleksyon, anong nangyari? Nanalo ulit si Mayor Belen. Kasi nasubukan na sila na wala talagang nangyari. At ito nga po, kanilang ikinasa ang 1.3 billion pesos na budget. Ang tagal bago na-aproban dahil ayaw po ng majority, 7 members of the majority bloc. Ayaw nila na ipasa yung budget dahil nga naman. Pag pumasa kasi yan, andyan yung 200 million scholarship fund na napakaraming estudyante, napakaraming scholar ang makakapag-aral sana. That is almost 2,000 students. So, hindi ako ganon ka sigurado sa bilang, but that is more than 2,000, I think. So, yan po mga kababayan. Pag pumasa nga naman yan, bida si Mayor Belen. Paano na yung battle cry? Ng majority 7 na pahirapan si Mayor Belen Fernandez. Hindi naman gano'n ang mangyayari dyan dahil unang-una, hindi naman si Mayor Belen maghihirap dahil mawala man siya dyan sa politika, multimillionaire pa rin yan, hindi yan maghihirap. Dahil sa napakalaki ng kanyang negosyo na hinahawakan, na puro successful naman. No? So, it will never happen na yan ho ay maghihirap kahit pahirapan ninyo. Ang maghihirap, ang taong bayan. Maniwala kayo. And good riddance dahil ganun ang nangyari. Umabsent ang 3 sa majority block, 4 ang natira. Siyempre, andyan na yung 5 minority members
na nagpasa against 4. So meaning, simple majority, agagik, so analo na. Gabay ko ni baga, si Carazo, analo na agsamay laban. In the first place, wala naman po daw kumontra according to Councilor Michael Fernandez na nagpursige na lang nagpursige, kaya siya bidang-bida dyan ngayon. Councilor Michael, may mga nagsasabi na, ayan ang konsihal namin, napakagaling. Sa totoo lang naman, Michael Fernandez, anak po ito ni attorney, pangalan ng kanyang father, isang abogado rin, kapatid po ni Mayor Al Fernandez. At habang nag-aaral po ito, si Michael sa kolehiyo, member na siya noon ng sanggunian. Di ba? Sangguniang panunsod from SK. Kumbaga, dumaan din yan sa pagkabata niya bilang youngest member ng sangguniang panunsod. So, sa gabay ko ni Bagatan, matalisiw lay pa nagnunugtutan nagagik. Inlaman to na inyalaman itan. Inlaban to. Kaya nung kanyang pinaglaban, siyempre kasama, wala namang mangyayari kung wala siyang kasama dyan ng mga membro ng minority. Lahat sila pare-pareho nagtrabaho po dyan. It so happen lang na talaga, ang nakikipagbakbakan talaga dyan si Councilor Michael Fernandez. Misasangsangan. Hanggang maipasa yung budget, right after that, ito pong si Red RP daw ay naghamon-hamon at hinaras siya, according to him, kay Michael, na pinuntan pa siya sa kanyang opisina at sabi niya, doon tayo sa labas. Ano ibig kong sabihin, doon tayo sa labas? Nakagigil, ano? Sabihin mo doon, kung sabihin mo lang gusto mong sabihin dito, dahil wala namang masama kung sabihin mo, pwede. Hindi, gusto ko doon tayo sa labas, tayong dalawa lang. Wow! Yan lang. Napakahirap po ng ganyan, mga kababayan. Kung ang isang opisyal ng bayan, lungsod, o kung ano man yan, basta yan ng mga opisyal, mga pambarangay man yan, probinsya o sa ating bansa, pag ang opisyal may attitude problem, well, wag na kayong umasa na maganda ang resulta. Diba? O ganyan o yun. So, ito po ang aking dyan. Kaya ngayon, marami nagtanong, kasi pipilitin daw ba ng majority bloc, itong mga kumukontra sa budget na yan, na baka daw maihabol pa nila na makontra yung naipasa na pong 1.3 billion pesos na city annual budget agagik na Dagupan City, na syudad na Dagupan. Baka raw mayroon pa silang habol na baka yan ay makontra pa sa anong paraan. Anong ibig sabihin yan? Magpapasa sila ng what do you call this? Pupunta ng korte para kaya pupunta sa DILG at ewan ko sa inyo kung ano pang pwedeng gawin ng mga ito, no? But sa akin, sa nakita ko po, mga kaibigan, ito po, sa abot ng ating kaalaman din naman, alam ko kayo kung mga nakikinig, lalo na kayo ay may kaalaman sa politika, sa sanggunian, yung may kaalaman sa paggawa ng batas, lalo na resolution, ordinansa, etc., alam nyo kung ano ang kalakaran po dyan. Is it 1/3 of the city council? Or ito ba ay pwedeng pumasa sa pamamagitan ng simple majority? Ang nangyari po, that is a simple majority na nagpasa at walang kumontra. May record po yan. May camera. Alam nyo yan, dahil nakalive po yan sa sanggunian. Pagkatapos, ang iniisip ninyo, ano pa ba ang pwedeng gawin? My goodness! Isipin nyo na lang. Dahil sa pagsasawalang tipo ninyo, it doesn't mean silence means, okay na yun, yes na yun. Yun ang sabi nila Pagka ba ganun, pagka silence means yes, hindi sila kumibo, hindi kumontra, ibig sabihin, talagang pabor na rin sila na maipasa ang budget. O kaya, ganito ho, isipin na lang natin, hindi kaya ito po ay nangialam na merong divine intervention na tinatawag na baka sabi naman ni Lord, kayong mga yung mga anghel de la guardia dyan,
Puput yung pa isang idaratan ay, kung tumo lagi, katunay ramay ang hila pinupuput at sa muda. Ang gapi kasalita ka, ang gapi kontra. O so, ibig sabihin, pag walang kumontra, antoy, gabay ito ni baga tanagagik. Gabay ito ni baga, siyempre, walang kumontra hindi ba, anong sasabihin ng Vice Mayor? Hindi nga. Antoy, baga ng Vice Mayor at satan. Discussion. Anto rami ibaga discussion, hearing na, kwanto, the ordinance is hereby approved, kanto. Kanto sirin. Anto'y kanto, ang kapay kontra, ang kapay man salita, ang kapay man rebatal di tanay. Hearing nan, kwanto, anto'y kabay tilibaga, the ordinance is hereby approved. Kwanto, agagik malinlinaw. Tapos ngayon, babatuhin nyo ng katanungan. Kaya siguro, that is the reason why, kaya nagpatawag daw po yata ng press con yata, dahil not so sure kung natuloy yan o whatever. Dahil sa maraming katanungan, baka daw naman, ito pong budget kasi na yan, ano bang buwan ngayon? Diba, October, November, December, January, February. 4 months agagik, antis lalamot ya manggawa lalamot ira na another budget for next year 2024. At apilan, may reenacted budget. So anong mangyayari? Pwedeng-pwede naman po dahil marami po sa inyo ang bibigyan na ng mga benepisyong nawala at kayo ay nalungkot nung hindi pinasa ang budget. Kaya nag-reenacted, meaning pag reenacted ang budget mga kababayan, wala kang pwedeng idagdag sa mga, bukod sa mga puro pasweldo yan, at yung mga nakalaang kung ano mang benefits na binibigyan nila regularly sa mga empleyado, yun lang. Pero, magdadagdag ka ng ganito, naubusan ka ng fuel, wala ka ng pandagdag dyan, magsasariling hugot ka dyan. So, ibig sabihin, walang development, dahil kung ano lang yung mga nagtatrabaho, sila lang pasisweldohin. Ganun lang ho yun. Kung ano yung binabayaran dati, yun lang ang babayaran mo. Wala nang additional, walang project. Maliban doon sa mga funded project na nauna na. Tapos ngayon, syempre, bukod dyan, mga kaibigan, itatanong din to, palagay ko lang itatanong nila, paano yan ma'am, election na naman, maibaban na naman yung ibang mga binabudget ng project o kaya yung gusto ninyong mangyaring project. Aabutan na naman mga kababayan. Ban kwanto lalamon. Okay, mapaga. Kaya ito po ay paliwanag. Gusto rin natin sana humingi ng paliwanag sa kanila. Pwede ba tayong makahingi ng pabor na makapanayam natin dito si Mayor Belen? Tanong natin to kay Rapido Alan. Kung kaya niyang humingi ng pabor para dito ho mismo, magpaliwanag din sila. At dito ho, marami rin naman kahit papano ang gustong makaalam ng mga bagay na ganyan. No? So ito, sige, tutuloy natin ito. Mga kababayan, sandali lamang ha. Huwag kayong mag-alala. Tutuloy ho natin. Kababayan, babalikan ko po kayo. Sandali lamang. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang,
may puso't malasakit, serbisyo sa bayan, IWRR. Umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube, IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong de kuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear, at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Okay, mga kaibigan, balik ko tayo, ha? O, ayan, kahit pa paano. Teka muna, konting ano lang, tapusin ko muna yung sa Dagupan City. Why these people are asking for a press conference? Bakit nga ba? Kailangan sagutin din ni Mayor Belen Fernandez para makapagpaliwanag. But Mayor Belen is so happy today, masaya siya at ang kanyang mga kalyado dahil sa budget na yan. Why? Ang mga empleyado na noon po, lalo na yun sa mga nag-retired na 2022, yung kanilang mga benepisyo makakukuha na nila ngayong 2023 by kung di ako nagkakamali, by January. No? At yung mga benefits na hindi na ibigay. But yung iba naman, katulad po ng, ngayon, masaya na rin pati waste management dahil meron na kayong budget. Dati, biruin nyo doon sa amin, sa Dagupan kasi, no? Ay, ang tagal, halos 2 linggo yata hindi nakakolekta yung baso. Sabi ko, baka na nangyari. Tinext ko yung hepe nila. Hindi naman sumagot kasi siguro, dahil nga po sabi nila, wala kasing budget. Pero, alam nyo, sa barangay, meron din silang budget dyan kahit paano. Kailangan lang konting discarte dyan. But anyway, nagawa ng paraan. Ngayon, ang problema dyan, mga kaibigan, sa kabila ng pagpasa ng budget na yan, andito pa rin po mga controversial na katanungan, issues na pilit pinapalabas ng, kumbaga dito ho sa Dagupan, may makakaliwa. Ang makakaliwa dyan, sila yung membro ng majority. No? At ang tanong, lahat kaya ng mga katanungan na yan, masasagot ni Mayor Belen Fernandez? Kung masasagot niya, well and good. Pag hindi, bahala na bukas. Importante may budget, may proyekto, may pasweldo, may benepisyo. At may yung iba nga may dagdag pa, di ba?
Huwag kayong mag-alala sa bagay na yan dahil yung mga nag-aalala dati na hindi na sila makakabalik dahil walang budget. Meron na po ngayon, pati solo parents po sa Dagupan. Matuwa kayo sapagkat meron na namang ayuda na manggagaling sa syudad. Yung solo parent, lalaki man yan o babae, ewan ko kung paano nila kinaklasify o paano nagkakaroon ng screening sa bagay na yan. Yung mga mababakanting posisyon dahil magre-retire na si nurse, si chief nurse, si doktora, si ganito, that is, yan po ay concern ng health services, ay mapupunan yan. Kaya nang punan yan dahil meron na pong budget. Pero kung ang budget, ang ino-operate na budget is reenacted budget, hindi ho yan mapupunan. Wala. Pag umalis si hepe ng health services, umalis si nurse, umalis si doktor, nag-retire, ibig sabihin, hindi ho yan mapupunan until such time na may budget. Ay ngayon may budget na, kaya pwede na ho sila mag-hire ng nurses, at doktor. Kaya mabubuksan na ho siguro yung pati yung health center. Ano ba yung yung isang what they call this? Para sa mga gustong magpa-check up ng libre, magpa-scan ng libre, magpa-x-ray libre. Doon sa may sa likod ng West Central School. So, yan. Maraming maganda. Maraming masasabing magaganda si Mayor Belen Fernandez. Kaya lang ang isang kinu-question dyan, magtutuloy-tuloy kaya nang walang aberya, ito pong ipinasang budget na 1.3 billion pesos. Yan ho ang tanong. Kasi nagbabalang po itong majority person nakontrahin na naman. Paano nyo makukontrahin? Illegal ang pagkakaprocess lahat. Sa parliamentary procedure, pumasa ho smoothly ang budget na hindi kayo kumontra. Paano mo kukontrahin ngayon yan? Paano ka magdadaldal dyan sa DILG? Anak ka ng tatay mo, di na kayo, magtino na kayo kasi ibigay nyo na. Ibigay nyo na. Di ba? Talo na kayo, ang kapula. Ni pasadala, ang kilang kukontrata atan para say kalugaran nyo, constituensyon Dagupan, aliwan parad si Bilintano, parad si Lino, parad si Michael, parad si Councilor Canto, parad si Jigsin, ande, parad si Joseph Bugayong, ande, atan, parad Saray, Dagupeños, yung manaalagar na benepisyo, na tulong, proyekto, social services, health services, tan aromnira. Ang yung gabaytan, lapod, agyuin niyo sul, akatulong kayo. Atundo gala, kila kontra, anak lang. Yan ho, mga kababayan. And enough. Amalaman, kontra kinit sa atan, katulad, ay agkulanan tanuan to'y walad utakyo, siya kila demonyog sa atan, kontra kini. May sakit na manamon-hamon anak ka ng nanay mo, ano ka naman, anak ka ng iba. Siyempre, nanay mo may anak sa'yo Pero yung attitude problem mo, may ate ka na, si attitude. Sobra-sobra naman na yan. Tigilan nyo na ho. Hindi ko na mababaw yung nasabi ko na po na post ko pa sa Facebook yun, the worst political arenas in Dagupan City. Wala, hindi ko pwedeng bawiin yun. Dahil sinabi ko ho yan, galing mismo sa aking isipan at sa aking pangunawa na ang Dagupan City sobrang mamulitika. To the extent na sacrifice nila ang Dagupeños para lang sa kanilang kalaban sa politika. Grabe kayo. Kaya doon sa may City High, Dagupan City National High School, meron doon, di ba, anong pangalan nun? Tulay? Nakalagay doon, laki-laki, nakaganyan sila lahat, thumbs down. Agmi nalingwanan, katunatan, nalingwanan dala, tagkilay masal. Kuton kumon, dugala, tay panagpolitika sobra. Amin yung wala, nagkamali kayo, okay na ho yun. Hindi ho masamang umamin sa kasalanan at kung may kayo ng sorry, agmila ulitin, kunyon, paano to Agyulan talaga na ulit, talipas na dala no choice. Di ba?
O ganun lang ho lahat ng dyan. May kwampulan diba ka nagkaroon naman ng divine intervention pero wala hong himala dyan. Katulad nung sabi mo sa, himala po ba? Sabi ko naman. Next time naman, pag magtatanong kayo, yung medyo naman maganda-ganda rin. Para kahit sa paano, yung mga sumasagot din, parang sumasagot sila professionally ayon sa kanilang kaalaman. Hindi yung nagkukwento lang sila ng parang wala lang. Kwentong kasi kini ang kapisin magim niya. Siya kailan man istorya at silong lamang ka. Samantalang press conference na sa aray, tulog di man. Minsan, okay lang maging happy. Dapat ilugar lang ho natin yung ating pagtatawa, pagtatanong. Sana naman kapag ganyan mga disenteng usapan naman, disente rin ho ang inyong itanong. Di ba? Kung ganyang kwentuhan ang sasabihin ng magkakakitulat, o kwentuhan dahil sa boting yan, okay lang yan. Pero kung kwentuhan dahil sila ho ay profesional na nagpatawag ng meeting, respond dapat naman maging sensible tayo sa pagtatanong. Hindi yung para tayong laging ang kausap natin yung mga bata. Okay na yan. Ayun, dumako tayo sa mga, mga iba naman ito. Ito gusto ko itong ito naging controversial naman Ay nako. Gusto ko lang malaman ninyo mga kaibigan, isang issue ho dyan sa Dagupan City noong matagal na rin ito dahil sa mga ghost receipt na naalala nyo ba yung beep beep noodles sa Dagupan City? Yung binibenta po ng 4 pesos, sa presyo to agagi, kumabot pa ng yung pork naging 7 to 8 pesos tapos may 12 pa. Yung asukal, isang kaban na umabot ng kano yung presyo na, kasi ang nagpakita po niyan mismo nung konsyel pa si Chito Samson, naibulgar niya lahat, nakakuha sila ng resibo doon sa pinagmimulan ng yung pinagkunan nila ng resibo, mga fake receipts, ghost receipts. Ang patong po ay sobra-sobra, doble, hindi lang doble, triple pa. So, ganyan ho mga naging issue ho dyan, marami hong ganyan. Kaya naalala ko lang ho yun, makita ko ho ang balitang ito na may mga ghost receipt pala, fake transaction, na ito po ay isinangguni at kinasuhan na sa BIR, ang Bureau of Internal Revenue, ang kawanihan ng rentas internas sa Pilipinas. So kanilang hayag, nagsampa sila ng kaso. Sana, ito lang kasi ang hindi ko gusto rin sa BIR. Bakit napakarami po sa mga negosyante na tinatakbuhan ang kanilang mga obligasyon na kapag sila'y nako-corner, instead na yung halimbawa, babayaran nyo is 5 million, nagiging 2 million lang. Saan napupunta yung iba? Ayun pala, nakukuha rin sa mga, ewan ko kung anong usapan yan. So, pati usapan, nagiging ghost, pati ghost receipt, nandyan na ho yan. So, meaning, always, meron pong fake transaction. Sana po ito, sa pagdinig sa Senado, ng Department of Budget, ng Department of Finance, ay mga kaibigan, sana matapos na ho ito dahil sa nakikita ho nila ng mga senador, lalo na si Senador Sherwin Gatchalian. Napakalaki ho ng nawawala sa gobyerno dahil po sa ghost receipts na yan. So kung kanilang nakita ho dyan na meron palang 1.3 trillion pesos na siguradong makaka-apekto daw po sa koleksyon ng pamahalaan, dugatan. Apektado ang pamahalaan dahil nga po sa pangupit at dahil po sa presensya ng mga ghost receipt na yan. Ginagawan ng paraan. Ang tawag ho dyan, illegal transaction. So, sana po, sa BIR Commissioner, si Lomio Lumagi, lagi. Tuya, Bisaya ya. Lagi. Nakapaghain na rin po ng kaso laban sa kumbayan ng ghost receipts na maabot 17.9 billion pesos. Kasi may mga gumagawa niyan dahil yan po ay paborito ho ng mga iring businessmen naman. Lalo na yung mga tumatakbo
sa kanilang obligasyon. At yan po ay naibibenta ho nila. At maraming may ganito eh. Mabuti nga, mayroong ghost receipt eh. Yung iba nga, bibili lang sa palengke nung yung ganito, ano ba pangalan nun? Ang pangalan lang, resibo, amount, kanto labat. Tapos mangongolekta sila doon sa may harapan ng NBI. Parking fee, kanto. Okay, di pa yung mapapabayar niya. Si Kapitan. Naalala mo parang Alan yung hinabol-habol mo. Tadagukan sana ni paring Alan eh. Hindi naabutan eh. Tumakbo. Ay, biruin nyo, lulukuhin pa ninyo mga lelong. Kaya dyan sa Poblacion West sa Dagupan, daming kalukuhan din. Ay, magagawa kayo ng resibo, yung mga, nako, talaga, sarap batukan yung mga ganitong, hindi ko maintindihan gumagawa ng kaperahan eh. Ito pa, sabi nila rito, tingnan ho ninyo ito. We created a task force to address this problem, and aside from the 17.9 billion pesos that we filed cases involving corporate buyers and the officers, we also included the accountant who handled the particular buyers. Yan po ang sabi ni Lumagi. Tingnan natin yung sinasabi niya kung talagang ito ay totoo ba talaga yan? Ewan ko lang kung gaano katotoo ito. But sa pagdinig kasi, pinapakinggan naman to sa Senado, kung iyan ang kanilang statement, ibig sabihin, kung ang mga ghost receipts, oo, pati sa simbahan, totoo yan. Simbahan nga, may mga resibo, galing ka sa kung saan na hindi maintindihan. Bukod po sa mga corporate buyers daw, nasampan din ng kaso ang ghost corporations na siyang magbebenta ng ghost receipts. Natural. Meron bang legit na korporasyon na aamin sa kanyang paggawa ng mga ghost receipts? Natural, wala ho. Kaya kung sino man itong ghost, ang problema ho rito, because this is a ghost, makakasuhan mo ba ang ghost? Ha? Sige nga. Kung ghost corporation, sino? Ano? Saan? Yan mga dyan. Ewan ko lang sa mga nag-iimbestigan senador na hindi ko maintindihan. Paano kayo naniwala sa multo? Ha? Multong korporasyon, sinong sisisihin mo dyan? Sino mga nasa likod niyan? Yan yung mga dyan. But sana kapag sinabi mong ghost corporation na pag-aari ni konto, walay waman, tapiano manisya kami mo't. Nga po, magamlabat na ghost corporations, kanino nga yan? Sinong kakasuhan dyan? Mga alam natin, malaki po ang total liabilities na sinasabi, binabanggit po nila, billions of pesos po ito. Malaking pera na rin ito. Yung kay Vice President Sara Duterte na ito, isang isyong pinag-uusapan, lalo na sa Congress, no? Masyado ninyong minamaliit yung at ginagawang katawa-tawa ang tanggapan po ng Vice President. Ako po ay hindi maka-Duterte, pero saludo ko kay Sara. Duterte, ang ating Vice President. She really mean business talaga, at atang talaga. May inaantay daw. Kaya may inaantay naman pala kaya ganyan yung mga nag-iimbestigat kumukontra kay Vice President Duterte, kay Sara, kay Ate Inday, alam ninyo mga kaibigan, dahil laang yan sa contingency fund mula kay Presidente Marcos, and because galing kay Marcos na itinransfer sa pondo ng Vice President bilang confidential fund. Ang tanong nila agad, ganito, ang laki ng question mark nila. Confidential, inursulaan tutan, confidential, Mga luko-luko kayo, eto, tingnan ninyo, Magsisimula ulit tayo sa zero. Gumagawa ng budget ang mga mambabatas, dyan nila gagawin ng budget. Siyempre, proposal yan ng iba't ibang ahensya, finally, sa presidente bilang executive head, andyan lahat yan, tapos, nang langanto, balag dyan, slash with the isip. Kulang, dan with the isip. Hanggang ipasaho nila yan, ito na ngayon, ang aming proposed budget for 2023. Pagdating sa Congress,
Siyempre, kutuan dalagagi. Kutuan dalatan. Akin niya ayoy. Balbalog yung budget na kinoy. Vice President to. Kunyo, agagik mo, jad konstitusyon, ibabaga to, sa isang kabalugan, yung budget, unla o DepEd. O edukasyon. Aliwan basta DepEd. Edukasyon, kanto agagik. Meaning, DepEd. Department of Education. Di ba? Ang gano may balbalaga pa yung tanan ti, pisag-pisag mo tanay. The biggest part of it, unla edukasyon. Untan-ton talaga tan. Kulang. At bakit kulang pa rin kinakailangan? Laki-laki na pala ng budget ninyo, Vice President. Bakit kinakailangan nyo pang humingi ng pera? Hindi naman po hiningi yan. Dahil sa mga hinaing ng Vice President. Kasi totoo naman po ito. Tingnan ho ninyo. Believe it or not, kayo pong mga nakikinig, nanonood, o kaya kung pag-isipan nyo mabuti. Bakit ang Vice President's Office ay lagi pong binabaliwala ng Presidente? Ngayon lang na ang Vice President hindi binaliwala. Sige nga, panahon ni Digong. Hindi ba ang Vice President binaliwala niya? Hindi lang yun, nga panahon pa ng lagdaan. Ang Vice President parang ka lang, palamuti ka lang. Kung umaalis nga ang Digong, hindi niya sinasabing, ikaw muna rito dahil kung Vice President, hindi. Kaya nga siya binabaliwala, inalis pa siya sa mga mga meeting ng iba't ibang ahensya. Inalis pa nga yung huwag nyo na imbitan yun si Sara, si Vice President Lenny, wala yan. Laging ganon, laging baliwala. Sa totoo lang po yan. Matagal ng panahon, iba't ibang presidente, ang Vice President laging lesser priority, parang binabaliwala. Mabuti pa nga po ang Senate President, nagpe-preside ng session. Ang presidente ng head naman ng Congress, ganun din. Ang Vice President, wala Andun lang siya, ano bang papel mo? Nung panahon ni Mar Rojas, naging isang head ka ng ahensya. But yung essence ng pagiging Vice President agagik, anto kasi, singang ka po yung wala. Ngayon, ito po naintindihan ngayon ni punong ehekutibo, nagdag ko na nakalusot. Punong ehekutibo ng presidente, naintindihan niya ngayon ang problema, ang hinaing ng Vice President. So, binigyan ng kumbaga, sabihin na ho natin kung minsan, nung panahon ng Duterte administration, pasensya na ho kayo. Hindi po maramdaman ang sense of belonging ng isang Vice President sa katauhan ni Leni Robredo. Totoo hindi. Sige, kayo na ho sumagot. Hindi ba dahil siya ay dilawan daw? Dapat walang kulay-kulay no? Kasi nga naman, matalino rin itong Duterte, si Tatay Digong, bakit kanyo? Kasi pag pinagbigyan niya naman aring isa, pag lumaki ang ulo, dilawan ho yan na makakomunista daw ho siya, makaaktivista, makakaliwa, lalo silang magiging matigas, lalo silang maghihari sa lansangan, rally dito, rally doon, at kung ano-ano. Kaya ho, ganun. Alam nila kasi na ganyan ang kanyang connection. Now, this time, BBM at Sara Duterte ay meron pong tinatawag na pagkakaisa. Nung siya ay nagbigay ng hinaing niya sa Pangulo dahil marami hong kakulangan ng Vice President's Office, binigyan siya ng tulong. Anong tulong po yan? Yung contingency fund. Pag sinabi mo kasing contingent fund yan. Kaya nga po contingency fund ang tawag yan, ay maaring iyan yung pondo na pwedeng magbigay ng tulong sa mga nangangailangang ahensya o sino mang sabihin mo opisyal ng gobyerno. Kaya from contingency fund, meron naman po ang presidente. Bakit hindi? Kaysa man palusa kalalamon na sana na yung budget, amang create ka, aga nayari may basta kalabat mga lagun niya, aliwan singaya LGUs. Hindi po ito katulad ng LGU na kapag sinabing, Sir, Mayor, gapulay pondo tayo, kailangan tayo niya untan, nang umay other services, kaganyanin agad.
pumunta ka sa other services, mangalakan ang tinayarin, islasan mo di man. Pwede ho yun. Ha? Eh, dyan hindi po pwede. Kaya nga ho, may nakalang contingency pa ng Pangulo, transfer mo ito bilang confidential fund. Yan po sa connotation ng mga mambabatas na makakaliwa. Pag sinabi mong confidential, saan gagamitin? Linti yan. Confidential nga. Saan ka nakakita ng ganon? Diba? Eh yan po ay gagamitin sa mga bagay na po pwede hong ma-develop ang kanilang tanggapan, maayos nila ang tanggapan, makatulong sa tanggapan, kung sino man, empleyado, etc. Lahat ng yan. Magkakaroon po ng magle-level up yan. Ibig sabihin kahit papano, magkakaroon naman sila ng salitang Pangasinan, biskag, agagi at ating kura. Hindi ba? Kaya yan ho ang kinukontra nila because the word confidential, akala nila pang personal lang na gamit mo. Kaya sabi niya, wala ko respeto kay Hontiveros, wala ko respeto kay Raul, etc. Ganyan. Kasi pinahiya siya doon sa pagdinig po, mga kababayan, dyan po sa lower Congress. Ayan po ang nangyari po dyan. So, kung ako tatanungin ninyo, pag sinasabi ho kasi nila, pag pondo pinag-uusapan, ang nasa utak ng makakaliwa, eh yan po ay gagamitin, pagkakapirahan ng mga Marcoses, kaya nga ho yung Maharlika Fund, ang sinasabi ho nila, eh yan daw ay, kumbaga, pagkakapirahan ng mga Marcoses, andyan ang kanyang kapatid, ang kanyang kaanak, ang kanyang ganito, kaya, yan ay sinasabi nilang family incorporated fund. Agagi. Pero hindi nyo iniisip kung ano ang nasa plano. Dapat kasi dyan, meron tayong tinatawag na hindi agad kinukontra. Bigyan mo natin sila ng leeway na makapagpaliwanag lang maayos. Ano, saan, very definite dapat. Yung pagbibigay nila ng detalye, saan gagamitin ito. Saan kukuha ng budget mula sa Maharlika Fund, ito ba. Ganyan lang ho yun, islas dito, islas doon, okay lang yan. Basta kung yan ba ay makakatulong sa Pilipinas. Another question, last question. Ang tanong, bakit ang presidente, hindi nila nililiquidate, hindi nila, hindi nila sinasabi sa taong bayan kung saan, kung magkano ang nagastos sa nila sa kanilang paglabas-labas, pati yan na kinukwenta ho nila. Yan ay prerogative po ng Pangulo kung dalo siya o hindi sa mga pag-iimbita ng ibang bansa para magkaroon siya ng, tawag doon, magkaroon po siya ng transaksyon doon sa mga gustong mag-invest sa Pilipinas. Another question, sabi nila, ngayon, sino na nag-invest sa Pilipinas? Sabi niya, nag-invest rito, malaking investor. Alam niyo kung sino? Mga in-check. Pogo! Diba? Laki ng investment nila sa Pogo. Yan po mga kaibigan ako. Yan po. Babasa muna ako sandali kasi na-dead yung aking good afternoon po, Idol. Rapido Monkey. Sabi po ni... Who's this? Diyos ko. John Jake Fernandez. Marilyn Magandya, aking abalayan. Good afternoon po, abalayan. Maki, sabi niya magandang hapon sa iyo, abalayan. Salvacion, Katunggal, Balesteros. Good afternoon po, Sir Maki. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan ko, abalayan. Marlene Magandya, magandang abalayan ko Yonatan, pimuti-puti. Hindi ka na... nga pala. Ayan. Arnel Carpo, watching from Ambatel, Calasiao. Naku, Arnel, maraming salamat sa iyo. Buti ka pa, lagi ka nanonood sa amin. Yung ating iniisip kong, inaakala kong mga kaibigan nyo, hindi naman nanonood. Hindi na sumusuporta. Ewan ko kung bakit. No? Yung iba dyan, nakalimot na yata yung iba. Wala, maraming salamat sa iyo, paring Arnel Carpo. At sa, bingko na lang, buong kasa. Headed by Joe de Cruzare. Maraming salamat sa inyo mga pare ko. Hindi na ako mamangit sa Mang Jomi. Mimiss ko lang Mang Jomi Kapitli. At ang buong pamilya. Kaya nang text sa amin, namimiss na namin kayo, sir. Pag may time naman, pasyal-pasyal. Huwag kayo mag-alala, mamasyal tayo dyan. At sa Manawag, Pangasinan, kay Ray Juby Mendoza. Thank you, pare ko.
Meneses, Soriano family, thank you. At sa Sim family, maraming salamat po, Bautista. And sa Layag family, thank you. Maraming salamat po dyan sa Ambunao, Buwad, Ambatil, Kalasyaw. Maraming nakikinig po dyan. Dyan sa may Dinalawan, paring Randolph Manandeg. Yan, kay paring Tabong Valdez, sa akin kumari dyan, kumari namin ni paring ni Rapido Alan, no? Paring Manny Villegas, kay Lourdes. Maraming salamat. Mamamaalam na naman po ang inyong lingkod. No? Ang hirap. Ayun o, yung nakakalungkot na parte, no? The saddest part of the story is saying goodbye. Pero babalik naman, huwag kayo mag-alala. Babalik naman tayo bukas, same time mga kaibigan, kaya pansamantalang mamaalam mo tayo sa BSP Dagupan, Boys Club of the Philippines, Dagupan City Council, headed by Ma'am Evelyn Tamayo. Thank you. Kay Sir Gomer, maraming salamat sa inyo. At yung aking replido, lagi nilang pinanood dahil sila ay busy. Yan na, lagi may meeting eh. Maraming salamat sa inyo. Mga kaibigan, ang inyo pong lingkod, sa ngalan po ng ating mga kasama rito, si Ma'am Tricia De Loyola Season at si Rapido Alan Season. Siyempre, maraming salamat. Ito po si Maki Delgado. Maraming salamat. Magandang gabi ho. Maraming salamat. Magandang hapon. Bye-bye! Ito ang IWRR, International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido.